Amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music TV, Master Pagod Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin
yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH. Intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Sa ating headline, signal number 1 nakataas ngayon sa Batanes dahil po sa bagyong Esther. Paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin, bumagal noong Mayo. Presyo ng diesel at kerosene namumurong tumaas ng 4 na piso o higit pa. Gasolina may rollback. Romualdez, Ombudsman Remulla at 20 iba pa ipinatawag sa Senate Blue Ribbon hearing sa Lunes. 18 dating Marines dadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes kung papayagan daw po ni Senador Alan Peter Cayetano. US visa ni dating House Speaker Romualdez binawi na ng Amerika ayon kay Philippine Ambassador to US Babes Romualdez. Samantala, yun daw pong online post na nasa yates si Senador Bato de la Rosa, ito raw po ay bine-verify ng National Bureau of Investigation. Department of Education NCR itinangging may paghihigpit sa media coverage sa opening ng klase sa Lunes. Sa pong TNT Global News, mga minero ng ginto posibleng magtakda daw po ng resulta ng halalan sa Peru. Sa TNT Showbiz, Andara Park itinalaga bilang ambassador ng South Korea. Nagpasalamat naman sa naging karanasan sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nasa babala ng bagyo bilang isa ang Batanes. Ayon po sa DOST Pag-asa, patuloy na kumikilos ang Tropical Depression Esther. Pasilangan hilagang silangan patungong silangan ng Taiwan. Huling namata ng bagyo sa layong 250 kilometro sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay pong pinakamalakas na hangin na abot po sa 45 kilometro bawat oras at bugso ng hangin na abot naman sa 55 kilometro bawat oras. Kabilang po sinasang uulanin dahil po sa Tropical Depression at hangin habagat ay ang La Union, maging ang Pangasinan at Zambales. Nasa namang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility o parang bagyo bukas ng umaga. Bad news para sa mga motorista. Pero may good news naman. Matapos po yung patikim na rollback, namumuro ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, humigit kumulang 5 piso ang posibleng dagdag kada litro ng diesel, 7 pesos naman sa kerosene, habang hindi pa tiyak kung matutuloy ang tinatayang rollback sa gasolina. Epekto pa rin ng tensyon sa gitnang silangan at malabo pang ceasefire deal sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ang panibagong oil price adjustments. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, bagyan naman daw pong bumagal nitong buwan ng Mayo ang inflation o antas na magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, maging ng serbisyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito po ay naitala sa 6.8% na mas mababa kumpara sa 7.2% noong pong buwan ng Abril. Subalit mas mataas pa rin ito sa napakababang 1.3% na inflation rate noong Mayo taong 2025. Pangunahin pong nagtulak ng pagbagal ang pagbaba ng singil sa transportasyon, pamasahe, kasabay ng dahan-dahang tapyas presyo sa singil sa kuryente, maging sa tubig at ilang pang mga pangunahing pagkain. Sa kabila naman ito ay may mga sektor pa rin na patuloy na nagmahalang presyo tulad po ng alak, sigarilyo, damit at mga pagkain sa mga restaurant.
Itinuturing ng Malacanang na magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino ang pagbaba ng inflation sa 6.8% nitong Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, senyales ito ng unti-unti nang nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan na sa ilalim ng uplift strategy, pero aminado ang palasyo na hindi pa kampante. Ayon po kay Castro, nariyan pa rin ang banta tulad ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng El Nino. Kaya naman tuloy-tuloy anya ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin, maprotektahan ang budget ng mga bawat pamilya at makalikha ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat mas mababa mula sa 7.2% noong Abril, isa pa rin sa pinakamataas na inflation rate sa nakalipas na taon ang 6.8%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, major contributor sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, sa iba pang balita, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng imbitasyon ng Blue Ribbon Committee para po sa nakatakdang pagdinig sa araw ng Lunes. Bate po sa kautusan ni Senador Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kabilang po dito sina Leyte Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, NBI Director Attorney Melvin Matibag at mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, Department of Budget and Management, maging ang 18 ex-Marines na nag-deliver umano ng mali-maletang pera. Ipadadaan naman ang imbitasyon ni Romualdez kay House Speaker Faustino D. III bilang courtesy, habang kay Attorney Levito Baligod naman ang para po sa tinatawag na ex-Marines. Samantala, humingi naman ng permiso mula sa Sandigan Bayan, napayagan naman si Hernandez na dumalo sa pagdinig. Inaantabayan na ng pagdalo ng 18 dating Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Block sa Lunes, June 8. Sa memorandum na pinirmahan ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng panel, inimbitahan din sa hearing si Attorney Levy Baligod. Ang grupo ng dating mga sundalo ang nagbunyag ng maleta deliveries sa mga politiko na galing sa maanumalyang ghost flood control projects. Sila ay dumalo sa kaparehong hearing na pinamumunuan naman ng mga kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang 18 dating Marines ay nagsilbi kay dating Congressman Saldico na itinuturing na isa sa major players sa flood control scandal. Umaasa si Tulfo na tutugunin ng grupo ang paanyaya na dumalo sa hearing sa Lunes. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hihingi daw po ng gabay sina dating Congressman Mike Defensor kay Senador Alan Peter Cayetano kung dadalo ang 18 umano'y ex-Marine sa Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8 sa panempo ng programang 2x2. Sinabi ni Defensor na si Cayetano pa rin ang kinikilala nilang Senate President. Magugunitang tanging ang 18 mga dating sundalo na umano'y nagsilbi umanong bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang isinalang sa hearing sa Senado kahapon. At sila ay muling iimbitahan sa Lunes sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senador Erwin Tulfo. Walang problema yun. Haharap ang mga Marines, haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Yun nga lang, parang siguro, ang problema kasi ang tagal-tagal ng grupo nila Senator Erwin, no? Nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila, hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawa naman. Teka muna. Kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Atty. Levy, humingi siya ng guidance. Na sumulat kay Senator Senate President Alan Cayetano. So kung ano sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Para lang hindi kami
kumbaga hindi magipit sa gitna na parang ini-snap namin o sabihin natatakot kami. But if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila, di ba, ng kabila. Dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian yun ang susundin namin. Samantala, nagbabala naman ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Erwin Tulfo na posibleng ma-cite in contempt ang mga dating Marines kung hindi sila sisipot sa pagdinig sa Lunes. Sa panayam ng DZRH, iginit Tulfo na hindi matatawag na hearing ang nangyari kahapon dahil wala ito sa official record ng Senado. Sabi ni Tulfo, nagtataka siya kung bakit may mga nawalang senador sa listahan nang nakatanggap umano ng mali-maletang pera na kasapi na ngayon sa bagong minorya. Pinasinungalingan din ni Tulfo ang pagdawit sa kanya ng 18 dating Marines. Opo, kailangan po nilang bagatin dahil kung hindi, sila po ay baka issue ng contempt. Lumalabas po kayo, talaga puro kasinungalingan ang gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Magagamit po ito sa korte. Plano ko po dito, para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi, nag-yayaw-yaw si Senador Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon. Pagkatapos ito, siguro after sila, tapos yung mga inakusahan nila, after that po, kawa na po ang committee hearing, and then papasok ko sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor Si Senador Erwin Tulfo. TNT Tomorrow's News Tonight. Strike to na ang USAA ba? Dahil po dito ay pagpapaliwanagin daw po ni Senador Erwin Tulfo ang Senate Sergeant at Arms o USAA kung bakit nakapasok sa plenary hall ng Senado. Ang grupo daw po ni Senador Alan Peter Cayetano para sa isagawa ang pagdinig sa 18 ex-Marines. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Tulfo na pinagbawalan ang mga senador mula sa Cayetano Block sa plenary hall ngunit hindi sa kanilang mga opisina. Nagtataka muna siya kung bakit nakapasok sa plenaryo ang grupo ni Cayetano kahit may utos na niya mula kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Inagpa ni Tulfo na sana ay pinatayan na lang ng ilaw ng USAA ang mga nagsasagawa ng illegal na hearing. Sa kanya, ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng Acting Senate President na walang hearing. Sana prevent nyo yan. Sana pinatay nyo na ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang mo wala naman talagang utos. So, parang mahina po yung usapan po namin. So, kailangan po namin ma-review ngayon. Nakakatakot po dahil 22 senators po nag-upisira. Paano kung lusubig kami ng mga armadong grupo? Samantala, isang guro naman ang dumulog sa Korte Suprema upang hilingin na pagtibayin ang pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang acting president ng Kapulungan. Sa kanyang petition for certiorari, ipinahayag ni Barry Tayam na dapat ideklara ng High Court na ang legalidad at constitutionality ng pag-takeover ni Gatchalian. Tinukoy ng petitioner ang ruling ng mataas na hukuman sa Avellino versus Cuenco kung saan ay pinupunto na ang pagbuo ng legislative quorum ay nakabatay sa bilang ng mga senador na pasok sa tinatawag na coercive power of the chamber. Dahil sa naturang jurisprudence na kamit umano ng 12 senador ang quorum noong iupo si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting president ng Kapulungan. Dinagdag pa ng petitioner na dahil wala sa loob ng Kapulungan sina Senador Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa nang magbotohan na labas sila sa coercive power of the chamber. Samantala, kasama naman sa respondents sina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Senator Loren Legarda. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, marami na raw pong pruweba na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado noong Miyerkules. Sa panempo ng programang Damdaming Bayan, iginit po ni Senador Win Gatchalian na lehitimo ang pagkakatalaga niya bilang acting Senate President at maging ang mga abogado sa bansa ay kinikilala ito. Nabasa ko rin yung pahayag ng Integrated Bar of the Philippines na ito ang grupo ng lahat ng
mga abogado sa ating legal bansa. luminaries, ika nga. Ang sabi nila na valid itong isinagawang proseso nung Wednesday. Kaya lahat nito ay isang direksyon. Ang direksyon nito ay yung prosesong ginawa ay legal, valid, at itong bagong pamunuan ay mayroong mandato. Maging iba't ibang sangayan ng gobyerno ay kinikilala ang bagong liderato ng Senado, kaya dapat umanong makabalik na sa pagtatrabaho ang mga senador. Panawagan pa ni Gatchalian sa lahat niyang kapwa-senador ay namuling tutukan ng pagbabalangkas ng mga batas na makatutulong sa taong bayan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Senado. Sabi ko nga, hindi pa tapos yung problema natin sa gera. Nalilihis kami, no? Dahil kung matatandaan natin, nung nagkaroon tayo ng protect hearing, natututukan yung problema natin pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. At maraming mga solusyon na na-implementa. Marami rin hindi na-implementa. Kaya gusto natin bumalik ngayon, ilihis ulit ang focus doon sa pinakamahalagang bagay para sa ating taong bayan. At yan ay ang pinakamabigat ngayon ay yung inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin. Muli si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kikilalanin ng House Prosecution Panel ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, kasunod na rin ito ng pagkilala ng liderato ng Kamara sa pagkakatalaga kay Gatchalian. Pero sa ngayon ay wala pang formal na komunikasyon sa House Prosecution Panel ang bagong upong liderato ng Senado. Hangad din anya ng Kamara na makabalik na sa regular course of business and operation ang Senado para mapag-aralan na ang nilalaman at kung ang tamang pag-umpisa ng impeachment trial. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, malaking tulong umano ang proposisyong special session para maayos naman ang kasalukuyang bangayan at gulo sa Senado. Ayon po kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, handa niyang suportahan ang pagpapatawag nito kahit pa opisyal ng nag-adjourn, sinadya o nagsarang sesyon ng Kongreso. Maliwanag po ni Congresswoman Luistro, posibleng kailanganin ng special session para maituwid ang irregularidad sa Senado, lalo't papalapit na ang pre-trial stage ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit pa ng kongresista kung ito ang paraan para maibalik ang kaayusan at umusad ng mga nakabimbing trabaho para sa bayan, abay tama lang daw ho na magdaos ng special session. Sa iba pa nating mga balita, palipat-lipat umano ng mga safe house, exclusive subdivision sa Metro Manila at sa Cagayan ang 18 dating Marines nitong mga nakalipas na buwan. Sa sworn statement ng isa sa mga kaanak ng mga dating sundalo, iniikot umano ang mga ito sa iba't ibang safe house na pagmamay-ari ng iisang tao. Una niyang inakusahan si dating Congressman Mike Defensor na sinuhulan ng tig 5 milyong piso ang mga dating sundalo kapalit ng pagtestigo sa flood control mess. Nilinaw ng witness na 350 pesos pa lamang ang naibabayad sa mga dating Marine. Hindi pa umano ibinabayad o binabayaran ng buo ang mga ito dahil may ipinagagawa pa sa kanila pagsasalitain pa kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, dapat ding ipatawag ng Cayetano Block sa flood control hearing ang nasabing witness. Ando doon yung kwento niya So dapat patawag nila, tanongin nila. Hindi nga ako dapat ang kapatawag na sasagot dyan, yung mismo nagtistigo na may relasyon doon sa isa sa 80 lines. Kasi 5 billion nga dapat, tapos sabi 700, 350 muna. Yung Marines, pinangakuhan sila ng 500,000 para pang negosyo nila mag-asawa, wala pa natutuloy. Si Director Melvin Matibag ng NBI. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantalay, muling ginit naman ng Armed Forces of the Philippines. Nalabas na sa institusyon na maaksyon ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico
Sa notice sa media na inilabas si Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, nakiusap daw po ang militar na wag nang tawaging 18 Marines o ex-Marines ang nabanggit na grupo. Bukod sa katotohanan hindi naman sila lahat naging miyembro ng Philippine Marine Corps, binigyan din ni Trinidad na lahat ng mga dating sundalo ay wala na raw po sa serbisyo na magtrabahong security aid ng pinatalsik na kongresistang si Zaldico. Una nang sinabi ng Philippine Navy na karamihan sa nagpapakilalang 18 Marines ay dishonorably discharged o pinatalsik sa serbisyo dahil sa mga paglabag. Kamakailan lamang ay nagpatawag ng press conference ang 18, subalit itinaboy naman ito ang mainstream media na nagtungo sa venue sa Pasig City. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang online post na sakay ng yate si Senador Bato de la Rosa patungo sa isang probinsya. Sa isang ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nag-iingat sila sa mga ganitong impormasyon. Hindi anya malabong nililigaw lamang nito ang mga otoridad sa pagtugi sa ICC wanted senator. Naniniwala naman ang direktor na nasa Pilipinas pa rin si de la Rosa dahil mas mahihirapan ito sa ibang bansa. Check pa natin. Hindi ko pa nakita yun. Baka kasi nililigaw tayo, ay maingat tayo. We cannot say exactly that. Yung kasi naniniwala kami na nandito pa. Mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for him. Una ng pinabulaanan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na ginamit umano ni Bato ang kanyang yate para tumakas matapos ang putukan sa Senado noong May 13. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong, abay pasukan na sa Lunes, ha? Ready ka na ba, partner? Ha? Ready na ba yung mga kwaderno saka mga lapis? Ha? Mga Mamimili pa lang ako Naku, baka magmahalan niya kasi alam mo naman sa Pilipinas kung kailan malapit na ang deadline saka hindi kasi nagtataasan ng presyo. Sa akin naman, partner, ang iniintay ko yung abiso ng guro dun sa mismong requirement ng sukat, kulay ng notebook. Kasi mamaya makabili ako. May mga ganun. Makabili ako. Baka magdoble gastos lang ako. Yun naman ang sa akin. Saka kung meron bang mga design. Diba? May mga ganun naalala ko ng mga unang panahon, mga dekada 80, mga design ng kwaderno namin, mga mukha ng mga artista. Totoo yun. Mukha ni na Agamulak. Hindi, tsaka noon kasi, Lakay, Romnick Sarmienta. kapag kinder to grade 3 ka, ang mangyayari, writing notebook. Kapag grade 4, composition notebook. Pagdating ng mga high school, yung spiral na. Diba? Ngayon kasi marami ng mga style ng mga notebook magkakaiba ng mga tawag. Kaya kailangan nyo nang intayin. Dati, pag nagkamali ka dahil nabili mo spiral, abay tatanggalin mo yung spring. Tapos tatahiin mo. Naranasan ko rin magtahi ng kwaderno. Talaga naman, Kaya siguro, saka syempre, yung mga uniforme ng mga chikiting, ha? Yan pa. Sana naman, hindi naman ganun kamahal. Ay, ang hirap na ho ng buhay, tapos mamahalan nyo pa. Ano ba naman yan? Standby pa rin po sa report mula sa Global. Yun daw ho mga minero ng ginto abay posibleng magtakda daw po ng resulta ng eleksyon sa Peru. Yun. Sa showbiz, si Miss Sandra Park itinalaga bilang ambassador ng South Korea. Ano ito? Ambassador ng South Korea sa Pilipinas? Malalaman natin mamaya. Ambassador ng Pilipinas sa South Korea. Oo nga doon. Antabayanan din mamaya. Alamin nga natin mamaya. Magkano nga ba yung ino-offer ng ICC? International Criminal Court. Naghahanap sila ng interpreter na magaling sa Bisaya. Pagkakataon nyo na yan. Tsaka sa Filipino. Ikaw yung Pilipino. Malaki ang bayad. Talaga. Oo. Anong klaseng, maraming mga Bisaya. Anong klase? Cebuano ba? Waray? Walang binanggit. Basta bihasa sa Tagalog at Bisaya. Sige. Why not? Dolar yan, dolar. Hindi, kung ICC yan, baka euro.
Pero may katumbas na na presyo malaki-laki. 6 digits. Wow. Oo. Philippine peso? Oo. Wow. Di ba? O itaas sa mga paa. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras alas 9:36 ng gabi. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila o mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello.
Ako si John Foronas, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tonight, Ang inyo pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas para sa Habson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby Noche Cacas and Edwin Duque. Sa ating pa rin po mga balita, kinumpirma ng pambansang pulisya na nagpatawag ng biglang pulong si Interior Secretary John Vic Remulla sa top brass ng PNP sa Campo Crame. Ayon po kay PNP Acting Spokesperson Colonel Allen Ray Co, bagay daw po ito na oversight ni Remulla at wala namang natalakay na unusual o hindi pangkaraniwan. Itinanggi rin ni Co na may natanggap silang validated intelligence na munoy nagpaplanong lusubin ng Malacanang sa June 12. Ito po ay reaksyon ng PNP sa sinabi ni Montulfo na may nagbabalak daw ng tensyon sa mismong araw ng kasarinlan. Magugunitang nagigpit pa ang pulisya sa Menjola at iba pang kalye sa paligid ng Malacanang mula nang mangyari ang September 21 incident kung saan ilang pulis ang nasaktan. Tinakpo ni Ko, nakahanda naman daw po ang PNP na tumugon sa anumang eventuality o kahit na anong kalintulad na senaryo. These factors have already been taken into consideration, and as I said earlier, we are able and ready to handle any eventuality. We have contingency plans in place to address such events. Wala pang nakukumpirma ang palasyo sa sinasabing plano ng mga destabilizer sa Araw ng Kalayaan sa June 12. Pero sabi ni Undersecretary Castro, hindi naman bago ang mga ganitong aksyon dahil noon pa man ay nais nang iluklok sa pwesto ang tinawag nitong poong gahaman sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Iginit ng palasyo o ng palace official na mandato ng law enforcement agencies at investigating bodies na aksyonan ang mga ganitong klase ng illegal activities. Dagdag ni Castro, mag-ingat ang lahat sa mga kampon ng kadiliman. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, meron tayong update mula kay Ms. Karen Oyong. Amerika, binawi daw po ang mga visa ni Leyte Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan mismo kay Ambassador Jose Manuel Romualdez. Ibalita mo nga yan, RH4, Ms. Karen Oyong, Ms. Karen. Binawi ng Amerika ang mga visa ni Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na humaharap ngayon sa kriminal na investigasyon sa pagkakadawit nito sa kontrobersyal na Ghost Flood Control Project issue. Itong kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babe Romualdez sa DZRH ngayong Biyernes. Ayon sa mga ulat, kanselado na ang A1 Diplomatic Visa at B1, B2 Non-Immigrant Visa ng mambabatas. Ngunit walang dahilan na ibinigay para
para sa naturang aksyon. Hindi rin nagbigay ng dahilan ng US Embassy Manila sa pagbawi ng US visas ni Romualdez. Sa mensahe ng US Embassy sa DZRH, hindi sila makapagkomento sa naturang issue dahil ang mga visa records ay confidential, partikular na sa mga individual na visa cases o mga espesipikong aksyon na isinasagawa ukol dito. Ayon naman sa patakaran ng US Immigration, maaring bawiin o i-revoke ang visa ng isang individual kung sa tingin ng mga otoridad ay hindi eligible makapasok ng Amerika ang visa holder dahil sa iba't ibang mga dahilan tulad ng national security concerns, fraud, sangkot sa kriminal na aktibidad at iba pang mga legal na rason. Si Romualdez at isa pang dating mambabatas na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na napaulat na nag-apply ng asylum sa France ay idinadawit ng mga investigador sa malawakang panunuhol at kickback scheme kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Dahil dito ilang mga investigasyon na rin ang isinagawa na nauwi sa pagsampa ng mga kaso laban sa ilang mga opisyal ng gobyerno, mga contractors at mga mambabatas. Partikular na dito ang naarestong sina Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunoan at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, permanenteng pagpapatigil sa Salex Project matapos ang mass tree cutting sa Quirino Avenue ipinanawagan. Ibalita mo yan RH9, Tina Nolasco. Naggasa ng silent protest ang grupong Youth Advocates for Climate Action Philippines o YACAP kasama ang iba pang environmental advocates sa kabaan ng Quirino Avenue upang ipanawagan ang permanenteng kanselasyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX project. Ang kilos protesta ay bunsod ng matinding galit at pagkadismaya ng publiko matapos ang isinagawang malawakang pagputol sa nasa 240 puno sa lugar para bigyang daan ang nasabing proyekto. Bitbit ang mga placards at banner, tahimik na pumila ang mga kabataang environmentalists sa gilid ng kalsada upang iparana sa mga dumaraang motorista ang kawalan at katahimikan ng mga pinutol na puno na dati ay nagbibigay lilim at sumasala sa polusyon sa lungsod. Ayon sa YACAP, ang pagkaubos ng higit 200 puno ay isang malaking dagok sa kalikasan at kapakanan ng mga residente, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa klima at matinding baha sa Metro Manila. Nanindigan ng mga ito na hindi sila titigil sa pagbabantay at pag-aksyon hanggat hindi nakakamit ang permanenteng suspensyon sa SALEX project at hindi napapanagot ang mga nasa likod ng itinuturing nilang environmental destruction sa gitna ng Kalakhang, Maynila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga report, Top 5 District Most Wanted Persons sa kasong rape, arestado sa Las Piñas. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Cacas. Noche! Lakay Ray at Kises, suwak sa kulungan ang top 5 most wanted person ng Southern Police District. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa kasong 4 na bilang ng kasong rape sa lungsod ng Las Piñas. Kinilala ang naarestong si alias Tonyo, 65 anyos. Naglabas ng arrest warrant ang korte ng Las Piñas laban kay alias Tonyo sa rape case na walang piyansa. RH27, Nochika, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, buntahan naman natin ang Kamanava, lalaking pugante sa kasong murder na aresto daw po ng PNP Malabon. Ibalita mo yan, RH23, Edwin Duque. Vincent, isang malaking accomplishment sa panig ng HRPO at pagkakaresto at patagumpay na pagkakailalim ng Enhanced Management Police Operation. Ito yung tempo at ito yung pagkakaresto dito sa number 2 most wanted person. Pero yun, namuna rin sa listahan ng Northern Police District. Yun ang top 2 most wanted persons ng Calabog City para sa buwan na kasalukuyan. Ang suspect ay angkot sa kasong pagpatay batay sa isang warrant of arrest nilabas para sa grave offense na isinilbi ng mga operatiba ng warrant of arrest ng hapon kanina lamang. Ito'y naganap sa kaban ng MS del Pilar kung saan dito nagtatago
Habang mainit na hinahanap ng batas, ay naman kay Police Colonel Lenibig, ang pagkakaresto sa suspect ay po ng pinaigting ng banat ng komisyon bilang bahagi po rin ng patuloy na kampanya ng NCRPO laban sa mga high priority activities. Ang suspect ay matagal na hinahanap at kumakasito sa batas at kalata na pinitubos ito ng mga bumili. Ang reflect sa pinitubos kinagulat sa Pisa Resula sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, standby kay June Soter sa ating pa rin pong mga balita. Sumailalim daw po sa 2 o 2 medical procedure si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Kasunod daw po na nangyaring heart attack. Kasunod po nito hinihintay ng pulisya ang clearance mula naman sa attending physician bago tuluyang ilipat si Bonoan pabalik sa PNP General Hospital. Kasunod po ito ng pagpayag ng Sandigan Bayan na ma-hospital arrest sa Campo Crame akusado sa plunder kaugnay ng flood control scandal. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakadalawang procedure nga raw po si Bonoan para sa kanyang heart attack. Wala umano sa mabuting kondisyon si Bonoan, kaya kung hindi kakayanin ng PNP, hihirit daw po sila sa anti-graft court na may transfer o mailipat sa mas advanced na pasilidad tulad po ng The Medical City. Ayon po kay Colonel Cleto Manongas, hepe ng PNP General Hospital, malalaman pa sa mga diagnostics kung fit for trial si dating Secretary Manuel Bonoan. It's too early po to tell na kung malabo o mabilis na po. Pero sir, kung lagi siya nagtatrigger ng stress and given na may mga sakit siya, fit for trial ba si Secretary Manny? Titingnan natin po if all the examination was already done and kung depende rin sa assessment ng kanyang attending physician po. Samantala, pinayagan naman ng Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sumailalim sa hospital arrest. Batay po sa resolusyon ng 5th Division ng dating kalihim po ay pinakonfine sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Siya po ay kasalukuyang naka-admit sa Medical City dahil sa angiogram procedure, bukod pa sa diabetes at iba pang karamdaman. Ayon sa ruling, dahil sa masela ng health conditions ng dating DPWH Secretary, makatwiran lamang na ikonsidera ang pagsasailalim sa kanya sa hospital arrests. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, umahabol naman ang report mula kay June Soter, DNR 11. Pinasinungalingan ng balitang pinatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang koleksyon ng basura sa Davao City. Report mula kay June Soter. June. Pinasinungalingan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11 o DENR 11 ang kumakalat na impormasyon sa social media na umanay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang papapatigil ng koleksyon ng basura sa Davao City. Ayon sa DENR 11, nagsimulang isyu matapos maganap ang isang trash slide sa Davao City Sanitary Landfill noong Mayo 20, 2026. Bilang tugon, nagpalabas ang ahensya ng suspension order noong Mayo 21 upang bigyan daan ang retrieval operations, geotechnical assessment at iba pang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ipinaliwanag ng DENR na kasalukuyang isinasagawa ang mga kinakailangang corrective measures kabilang ang slope stabilization, pag-aayos ng drainage control systems at ang papapatupad ng mas mahigpit na safety protocol sa lugar upang maiwasan ang pagkaantala sa waste management operations ng lungsod. Nagmungkahi rin ang ahensya ng ilang alternatibong solusyon sa lokal na pamahalaan kabilang ang paggamit ng temporary disposal sites, co-processing facilities at pagpapabilis sa pagtatayo ng bagong sanitary landfill. Binigyan din ng DENR 11 na walang direktiba mula sa Pangulo na itigil ang koleksyon ng basura sa Davao City at nanatili ang koordinasyon ng ahensya sa lokal na pamahalaan upang matugunan ang sitwasyon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Top News Trending Worldwide.
Samantala, bago po sa ating TNT Global, nililinaw po ng Department of Education NCR na wala naman pong magiging paghihigpit sa media sa pasukan sa Lunes, June 8. Bakit naman may maghihigpit? Yung ang inaabangan ng tao, Hindi yung kasi syempre pasukan, para sa katahimikan ng mga estudyante, kaayusan nung pagpasok sa unang araw. Baka magulo ng media siguro, ganon. Hindi naman siguro. Tayo dati, reporter tayo, excited nga yung mga estudyante, nakikita sila naririnig sila sa radyo, nakikita sila sa telebisyon, di ba? Tsaka dapat lamang na malaman ng mga magulang na maayos, naging mapayapa ang pagbubukas ng klase. Correct. At sa global news, mga minero ng ginto, posible daw po na magtakda ng resulta ng halalan sa Peru. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Maaaring maging susi sa resulta ng presidential runoff election sa Peru ngayong linggo ang boto ng humigit kumulang 500,000 na maliliit na minero ng ginto sa bansa. Naglalaban sa halalan sina Keiko Fujimori at si Roberto Sanchez. Kapwa nila nililigawan ang suporta ng small-scale miners na nakikinabang sa Reinfo program na nagpapahintulot sa kanila na magmina kahit wala pang kumpletong environmental at operating permits. Tinatayang nakapagluwas ang mga informal na minero ng ginto na nagkakahalaga ng $11 billion noong taong 2025 o halos kalahati ng kabuuang gold exports ng Peru. Sa ngayon, mahigpit ang labanan sa pagitan ni Fujimori at Sanchez at inaasahang magiging mahalaga ang boto mula sa mga mining community sa pagdedesisyon kung sino ang susunod na pangulo ng Peru. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Walang sports. Wala si Kyle. Sa ating showbiz, Miss Sandra Park itinalaga bilang ambassador ng South Korea. Abay, nagpasalamat daw po sa naging karanasan sa Pilipinas. Aba, ibalita mo nga yan, Don Carlos. Na-appoint bilang promotional ambassador si 21 member Sandara Park para sa Overseas Koreans Agency o OCA. Isinagawa ang appointment ceremony sa pangunguna ni Commissioner Kim Kyung-yup sa Incheon, South Korea. Sa naturang event, pinasalamatan ni Dara ang naging kanyang experience sa Pilipinas na nagsimulang mag-migrate sa edad na 10 kung saan binansagang ang pambansang krung-krung. Itinuturing ni Dara na meaningful role ang kanyang bagong trabaho at nangako na makikikonek ito sa mga overseas Koreans sa buong mundo. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank God it's Friday. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team, ang ating mga kasamahan sa DZRH News Center, ang ating mga kasamahan sa DZRH Radio, Television, Digital, maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. Ayun po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras. 1 minuto bago sumabit ng alas 10 ng gabi. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba na